Ayoko na talagang bumalik sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto pa lang ang lumipas mula nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at bigla na lamang humagulgol sa pag-iyak ang mga dalaga mula sa pinakamataas na 1% ng sosyedad ng Russia, mga babaeng sanay na sa lahat ng luho sa mundo. Bakit bigla silang tumangging umuwi at humiling sa kanilang mga magulang na hayaan silang mag-aral na sa Pilipinas? Ang simpleng field trip na ito ay naging isang malaking issue na ngayon ay gumugulo maging sa Ministry of Education sa Moscow. Ang katotohanan ng biyaheng ito ay hindi dahil sa makikinang na pasyalan o sa makabagong teknolohiya. Ang kumuha sa puso ng mga dalagang hindi man lang nagulat sa Paris o London ay isang himala ng pang-araw-araw na buhay na madalas nating mga Pilipino na nakikita lang at ipinagwawalang bahala. Isang nakakagulat na kwento kung paanong ang 48 oras na pananatili lamang ang nagpabago sa pananaw nila sa buhay at maging sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ihanda ang inyong sarili dahil ito ang katotohanan ng mga estudyanteng Ruso na tumangging umuwi. Ang katotohanan. Mula sa Haneda patungo sa NAIA. Kasalukuyan, nasa malaking kaguluhan ang Ministry of Education sa Moscow. Ayon sa datos ng gobyerno ng Pilipinas noong 2025, tumaas ng 68% mula sa nakaraang taon ang bilang ng mga turistang Ruso na bumisita sa Pilipinas, umabot sa 230,000. Partikular na mataas ang popularidad ng Pilipinas sa mga kabataang Ruso at dumarami ang mga internasyonal na paaralan na pinipiling mag-field trip sa Maynila. Kabilang sa mga ito ang Moscow Premium International School, isang tanyag na institusyon na tanging mga anak lamang ng upper 1% ng upper class ang nakakapasok. Ang balita tungkol sa 10 dalaga mula sa paaralang ito na pupunta sa isang espesyal na field trip ay naging malaking usapin sa social media. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Ayoko na talagang bumalik sa Russia. Izno was off to Sia. Ayon sa kwento, isa sa mga estudyante ang tumawag sa kanyang mga magulang 3 minuto pa lang ang nakalipas mula nang lumapag sa NAIA, humihiling na ipacheck na ang posibilidad ng pag-aaral doon. Sabi pa, ang isa pa nilang kasama ay muntik nang tumakas sa huling araw bago sila umuwi dahil labis niyang nagustuhan ang Pilipinas. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga dalagang ito mula sa mataas na antas ng lipunan sa Pilipinas? Pakiusap, para sa suporta sa aming video, mag-subscribe at i-like ang aming channel. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng mga manonood na patuloy na sumusuporta. Manatili tayong malusog at maligaya hanggang sa huling araw ng taon. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento. Mabuhay Pilipinas! Ako si Sofia, 12 taong gulang, at nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinakapinapangarap sa Russia. Karamihan sa mga estudyante rito ay mga anak ng mga opisyal ng gobyerno, mga ehekutibo ng malalaking korporasyon, doktor at abogado. Ang aking ama ay isang ehekutibo sa isang energy company at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, napuntahan ko na ang iba't ibang bansa sa Europa mula pa noong bata ako. Paris, London, Rome, Berlin. Ngunit, lahat sila ay halos pare-pareho lang. Mga lumang gusali, mataas na presyo at mga taong hindi nakangiti. Ang lugar na interesado talaga ako ay iba. Ito ay ang Pilipinas. Ang totoo, sobrang adik ako sa P-pop, OPM, at sa mga Filipino digital art, comics. Palihim akong nanonood ng mga video ng P-pop idols habang may earphone. Nanood din ako ng mga Filipino series at vlogs na may subtitle at unti-unti akong natuto ng Tagalog. Ngunit, iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas? Alam mo ba kung nasaan yan? Ang tingin ni tatay sa Pilipinas ay isa lamang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ganoon din si nanay. Mas makabubuti siguro kung Europa o Amerika ang mas pagtuunan mo. Pero hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan para sa field trip, Pilipinas agad ang pinili ko. Nakakagulat, higit sa kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili rin ng Pilipinas. Doon ko napagtanto kung gaano nakalalim ang impluensya ng Filipino culture sa mga kabataang Ruso. Sa huli, pinili ng paaralan ang Pilipinas. Gabi bago ang pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit may kaunting kaba rin akong naramdaman.
Paano kung iba ang tunay na Pilipinas sa aking imahinasyon? Paano kung madismaya ako? Habang papunta sa airport, sinabi ni nanay, "Huwag kang masyadong umasa. Maliit lang na bansa yan, hindi katulad ng Europa." Tumango ako, ngunit sa loob ko, gusto kong sumagot. "Wala kang alam sa Pilipinas, nanay." Sa airport, nakita ko ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay masigla. Ang kasama naming guro ay si Madam Elena Petrova, isang veteran na guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, ngunit mahal niya kami. Bago kami umalis, nagtipon kami at sinabi niya, "Mga bata, panatilihin nating magalang at disiplinado. Kinakatawan natin ang Russia. These, various, Afilan, makes of a dumb." Sumakay kami sa eroplano at tiningnan ko ang bintana. Unti-unting lumayo ang kulay abo na langit ng Moscow. Matapos ang 9 na oras na flight, lumapag kami sa Naiya. 11:20 ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, dadapuan ko na ang lupa ng Pilipinas. Nang dumaan kami sa gate at pumasok sa terminal, natural na napabukas ang bibig ko. "Madam, ito ba talaga ang airport? Para itong isang marangyang hotel." It faced off calm, uncomforted. Kahit gabi na, ang airport ay kasing liwanag ng araw. Ang sahig ay sobrang kinis na parang salamin. Iba ito sa airport ng Moscow kung saan pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagsasara na ang karamihan sa mga tindahan. Ang paglilinis ay kinabukasan pa at ang sahig ay laging may dumi. Ang mga empleyado ay madalas na hindi nakangiti. Ngunit dito, iba. Sa bawat information desk, nakatayo ang mga empleyado na nakangiti. Nakita ko pa ang mga maintenance staff na yumuyuko bilang pagbati sa bawat dumaang pasahero. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Hindi ito makikita sa Russia. Hinawakan ako sa braso ng isa kong kaibigan at bumulong, "Sofia, ang ganda rito. Gabi na, pero ang linis at ang daming tao." Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, muli akong nagulat. Kahit na isa kaming malaking grupo ng mga foreign student, hindi nagpanik ang mga empleyado. Sa halip, agad na nagpadala ng interpreter na marunong mag-Russian. "Hello, mga estudyante. Welcome po sa Pilipinas." Ang galing ng Russian niya. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan sa gulat. Mabagal at maingat na ipinaliwanag ng interpreter ang lahat ng proseso, isinasaalang-alang ang aming edad. Mula sa pagsulat ng arrival card, kung saan kukunin ang bagahe, hanggang sa aming schedule kinabukasan. Kung mayroon kayong anumang kailangan o katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Kailan pa ako huling nakaranas ng ganitong care? Sa mga airport sa Europa, madalas kaming hindi pinapansin o dinidiskrimina dahil dayuhan kami. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Nag-aalangan ako dahil ngayon lang ako nakakita ng ganoong makina. Agad na lumapit ang isang officer at magiliw akong inasikaso. "Ilagay po ang passport dito at tingnan ang screen na ito." Mayroon po itong Russian. Nang tingnan ko ang screen, totoo nga, may support ito para sa 12 wika kasama na ang Russian. Madaling sundan ang intuitive design nito. Nang matapos ako at lumingon, nakita kong nagtataka ring gumagamit ng makina ang aking mga kaibigan. Lumipat kami sa baggage claim. Sa isang malaking electronic board, nakita ang real-time location ng aming bagahe. Sa Moscow, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Hindi mo alam kung nasaan at walang mapagtatanungan. Ngunit dito, accurate at mabilis ang sistema. Hindi umabot ng 10 minuto, lumabas na ang bagahe ko. Habang naghahanap ng bagahe, kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay tatay, "Tay, pakicheck nga po ang impormasyon sa mga universidad sa Pilipinas. Sobrang ganda rito. 3 minuto pa lang ako, pero in love na ako." Nang maisend ko ang mensahe, doon ko lang napagtanto kung ano ang nasulat ko. Impormasyon sa universidad sa Pilipinas. Hindi ko namamalayan, naisip ko na pala iyon. Hindi pa ako nakakalabas ng airport pero naramdaman ko na agad. Ang bansang ito ay ganap na naiiba sa aking inakala. Mas maunlad, mas detalyado, at mas magalang. Tinawag kami ni Madam Elena, "Halina, at pupunta na tayo sa hotel. Naayos na ba ang bagahe ng lahat?" Tumango kami habang sumusunod sa kanya. Habang papalabas ng airport, patuloy akong lumingalinga. Mga cafe at convenience store na 24 hours, palitan ng pera, at maging pharmacy. Lahat ay malinis, maliwanag, at maayos. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng gabi.
Pumunta kami sa sakayan ng limousine bus. Nang dumating ang bus, isinakay namin ang aming mga bagahe at sumakay. Malinis din ang loob ng bus at comfortable ang mga upuan. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles. "Welcome sa Pilipinas. Tinatayang 1 oras po tayo bago makarating sa Maynila. Pakisuot po ang inyong seatbelt." Puss, on that puss. Nagbigay siya ng special attention dahil alam niyang dayuhan kami. Isinuot ko ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang Naya. Sumalubong sa amin ang expressway patungo sa Maynila. Kahit gabi na, maliwanag ang kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Hindi katulad ng mga kalsada sa Moscow na madilim at delikado sa gabi. "Tingnan nyo, may ilaw ang mga convenience store." Sigaw ng isa kong kaibigan habang nakaturo sa labas. Tiningnan naming lahat. Totoo, bawat convenience store ay maliwanag at may mga taong natural na lumalabas-pasok. Hating gabi na, samantalang sa Moscow, sarado na ang karamihan ng mga tindahan pagsapit ng 10:00. Tumango kaming lahat. Bigla, may mas nakakagulat kaming nakita. May mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Sa mahigit 1:00 ng madaling araw, may mga babaeng nakikinig sa earphone. Naglalakad na parang naglilibot lang, walang bahid ng takot. Hindi ako makapagsalita. Ito ay tanawin na imposibleng isipin sa Russia. Sa Moscow, bawal lumabas mag-isa ang babae paglagpas ng 10:00 ng gabi. Masyadong delikado. Pagnanakaw, karahasan, kidnapping, lagi itong balita. Kaya hindi ako kailanman lumabas ng mag-isa. Laging kasama si tatay o ang driver. Ngunit dito, sa Pilipinas, hindi. Mag-iikalanawa na ng madaling araw pero ang mga babae ay komportableng naglalakad ng mag-isa, nakatingin pa sa cellphone nila. "Madam, hindi po ba delikado, yang mga babae?" Tanong ko kay Madam Elena. Nagulat din ang guro at tumingin sa labas bago nagtanong sa driver sa Ingles. "Ligtas po ba dito sa gabi para sa mga babaeng naglalakad mag-isa?" Ngumiti ang driver at sumagot. "Siyempre po, napakaligtas ng Pilipinas kahit gabi. Maaaring maglakad ng walang takot ang mga babae." Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Mayroon palang bansang ganoon. Nagkatinginan din ang aking mga kaibigan, lahat ay nagulat. Naisip ko, ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Hindi ang makikinang nagusali o mamahaling brand store, kundi ang bansang ligtas lakarin ng mga mamamayan kahit gabi. Iyon ang tunay na maunlad na bansa. Nagpatuloy ang bus patungo sa Maynila. Habang papalapit sa downtown, nakita namin ang mga skyscraper. Ang mga matataas na gusali na may glass wall ay nakatayo sa likod ng kalangitan sa gabi. Bawat gusali ay may makikinang na ilaw at ang ilan ay nagpapakita ng mga gumagalaw na imahe sa LED. "Wow, para talagang futuristic na syudad," bulalas ng isa kong kaibigan. Totoo, iba ito sa mga lumang syudad sa Europa. Ang Paris at London ay may magagandang makasaysayang gusali, ngunit may pakiramdam ng pagiging luma. Ngunit ang Maynila ay modern, sophisticated at puno ng energy. Nang dumating kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng tanawin sa gabi mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang ilaw sa tulay, ang pag-reflect ng ilaw sa tubig, lahat ay nasa perpektong harmony. "Sofia, kunan mo ng litrato," sabi ng kaibigan ko. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at kinuhanan ng litrato ang labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kunan ng litrato ang buong kagandahan nito. Isang feeling na kailangan mong makita ng personal. 2:30 na ng madaling araw nang makarating kami sa hotel. Bumaba kami ng bus at lumingalinga. Nakakagulat. Ang paligid ng hotel ay mukha pa ring buhay. May mga 24-hour restaurants at may mga customer pa sa convenience store. May mga taong naglalakad pa rin sa kalsada. Sa Moscow, tahimik na ang lahat sa ganitong oras, pero hindi ang Maynila. Hindi natutulog ang lungsod. Pumasok kami sa lobby ng hotel, malinis at modern ang interior. Habang nagche-check-in, nalaman ng front desk staff ang aming edad at binigyan kami ng kuwarto sa tahimik na palapag. "Mga estudyante po kayo, kaya nilagay namin kayo sa tahimik na floor. Magpahinga po kayo ng maayos." Hindi man sila nag-Russian, dahan-dahan silang nag-English, kaya naiintindihan namin. Detalyado rin nilang inasikaso ang oras ng almusal at ang mga pasilidad sa paligid. "Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po sa front desk. 20 lang hour support po kami." I go.
Ang pinaka nakakakilig ay ang kanilang welcome greeting mula sa puso. Welcome po sa Pilipinas. Sana mag-enjoy kayo. Ang isang salita na iyon na iniabot kasabay ng ngiti ay nagpainit sa puso ko. Habang umaakyat kami sa elevator papunta sa aming kwarto, sinabi ng isa kong kaibigan, "Sofia, iba ang Pilipinas kaysa sa inakala ko, hindi ba?" Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa imagination ko. Papunta pa lang tayo rito mula sa airport, pero parang ibang mundo na, iba sa Russia. Awa, ever be done. Sumang-ayon ang iba pa. Oo nga, gabi na, pero ang ligtas, ang linis at ang babait ng mga tao, hindi ka panipaniwala. Nakarating kami sa aming kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang malinis at komportableng lugar. Mukhang malambot ang kama, at ang banyo ay sobrang kinis. Binuksan ko ang bintana at tiningnan ang labas. Halos 3:00 na ng madaling araw pero maliwanag pa rin ang kalsada. Mga convenience store, restaurants, cafes lahat ay may ilaw at may mga taong natural na lumalabas-pasok. Ang lungsod na ito ay hindi natutulog. Doon ako naliwanagan. Bakit ang bilis umunlad ng Pilipinas? Parang ang mga tao sa bansang ito ay nagtatrabaho, nag-aaral at nagsisikap ng walang tigil. Ngunit mukha rin silang masaya. Hindi sa pilitan, kundi choice nila. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Napakaraming iniisip. Ang unang impression sa airport, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang buhay na lungsod. Sa loob lang ng ilang oras, ang mundo na alam ko ay ganap na nabaliktad. Ang mga bagay na akala ko ay normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang hindi paglakad ng mag-isa ng babae sa gabi, ang pagsara ng lahat ng tindahan sa hating gabi, ang madilim at maruming airport, ang mga empleyadong hindi nakangiti. Akala ko, iyon ang normal. Akala ko, ganoon talaga ang mundo. Ngunit nang dumating ako sa Pilipinas, nalaman ko, ang mundo ay maaaring magbago. Maaari tayong gumawa ng mas ligtas, mas malinis, at mas magalang na lipunan. At hindi ito special thing, kundi resulta ng consciousness ng mga mamamayan at ng sistema. Kinuha ko ang cellphone at nag-text kay nanay. Nanay, sobrang galing ng Pilipinas. Iba talaga sa iniisip mo. Magte-text ako ulit bukas kapag nakakita pa ako ng iba. Mahal kita. Pagkatapos kong mag-text, inilapag ko ang cellphone ko. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila sa gabi ay maliwanag at masigla. Habang tinitingnan ko ang ilaw na iyon, naisip ko, gaano karaming bagay pa ang makikita ko sa mga susunod na araw? Anong sorpresa pa ang ibibigay ng Pilipinas sa akin? Ang dibdib ko ay puno ng pag-asa at excitement. Hindi ako nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. O mas tamang sabihin, ayoko sanang matulog. Gusto kong damahin ang sandaling ito, ang feeling na ito, ang excitement na ito. Habang nakatingin sa ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa sarili ko, ibubulong ko sa isip ko ang lahat ng makikita ko sa biyahe na ito. At babalik ako rito balang araw. Siguro mas matagal pa akong mananatili. Baka mag-aral o magtrabaho o baka tuluyan na akong manirahan dito. May feeling ako. Ganoon lumipas ang unang gabi ko sa Pilipinas. Halos 4:00 na ng umaga nang sa wakas ay makatulog ako. Pero sa panaginip ko, naglalakad ako sa kalsada ng Maynila sa gabi. Nag-iisa, ligtas at malaya. Ang karanasan na hindi ko kailanman nagawa sa Russia. Ang himala ng pang-araw-araw na buhay. 6:00 ng umaga, nagising ako dahil sa jet lag. Tiningnan ko ang clock sa tabi ng kama, eksaktong 6:05 a.m. Halos 12:00 pa lang ng hating gabi sa Moscow. Kahit pagod ang katawan ko, kakaiba ang excitement ng puso ko. Narinig ko ang mga bulungan sa hallway. Binuksan ko ang pinto at nakita kong nagtipon ang 6 na kaibigan ko na hindi rin nakatulog ng maayos. Sofia, hindi ka rin nakatulog? Oo, dahil sa jet lag. Pero bakit kayo lumabas? Nagugutom kami. Sa tingin mo, may bukas na bang kainan sa ganitong oras? Nagkatinginan kami. Sa Moscow, napakahirap maghanap ng restaurant na bukas bago mag 8:00 ng umaga. Dahan-dahan naming kumatok sa kwarto ni Madam Elena. Gising na rin siya. Madam, gutom na gutom po kami. Mayroon po bang pwedeng kainan? Nag-aalala si Madam Elena, pero tumawag siya sa front desk para makasiguro. Maya-maya, lumiwanag ang mukha niya. Mga bata, may magandang balita. May 24-hour store daw na katabi lang ng hotel. 24-hour? Nagulat kaming lahat. Breakfast sa 6:00 ng umaga?
Hindi namin ito maisip sa Russia. Dali-dali kaming nagbihis at lumabas. Paglabas ng hotel, muli kaming nagulat. Alas 6:30 na ng umaga, ngunit maingay na ang kalsada. Mga office worker na nakasuot ng suit na nagmamadaling pumasok, mga jogger na nag-iihersisyo, mga taong lumalabas sa convenience store. Tahimik ang Moscow tuwing madaling araw. Pero ang Maynila ay nagsisimula na ang araw. Ang tindahan ay katabi lang ng hotel. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami ang customer kaysa sa inakala namin. Isang matandang lalaki ang kumakain habang nagbabasa ng dyaryo. Isang binata ang nagtatrabaho sa laptop. May mga office worker na mukhang galing sa night shift. Lahat sila ay natural na nag-aalmusal sa umaga. Alas 6 ng umaga, ang dami ng kumakain. Lumaki ang mata ko nang makita ko ang presyo. Tapsilog, 150 pesos. Pansit Canton, 40 pesos. Combo meal, 200 pesos. Kapag ikinumpara sa pera ng Russia, napakababa ng presyo. Kung ang tapsilog ay 150 pesos, iyan ay mga 200 rubles sa Russia. Sa Moscow, kailangan mo ng at least 500 rubles para sa ganitong klaseng pagkain. Dagdag pa, kung ikukumpara sa average salary sa Moscow, makikita mo kung gaano reasonable ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Ang waiter ay hindi man lang nagtaka nang makita kaming mga dayuhan. Nagsalita si Madam Elena sa Ingles. Dahan-dahan at maingat na sumagot ang waiter sa Ingles at ipinakita ang menu. Ano ang madaling kainin? Ano ang popular sa mga estudyante? In-explain niya ng isa-isa. Nakaka-touch ang ganitong care. Ang mga waiter sa Russia ay madalas na hindi nakangiti at mabagal magserbisyo. Nag-order kami. Nagulat kami dahil pagkatapos naming mag-order, sa loob lang ng 5 minuto, lahat ng pagkain ay nasa mesa na. Tapsilog, pansit canton, turon, mga Filipino dish na ngayon lang namin nakita. Kinuha ng isa kong kaibigan ang turon at sinabi, "Ito na iyon." Nang kagatin niya, kumalat sa bibig niya ang iba't ibang lasa. "Ang sarap!" Bulalas ko. Tamang-tama ang timpla at masarap ang sangkap. Mabilis naming naubos. Nagulat din kami sa pansit canton. Iba ito sa mga instant noodles na kinakain namin sa Russia. Malambot ang noodles at rich ang sabaw, lasa. Sabay-sabay kaming 7 nag-enjoy sa pagkain. Nang magbayad kami, muli kaming nagulat. 7 kaming nabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay mga 3,500 pesos lang. Mga 4,700 rubles sa pera ng Russia. Sa Moscow, kailangan namin ng at least 14,000 rubles para sa parehong antas ng pagkain. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Tiningnan kaming nakangiti ng waiter habang inisa-isa ang barya. "Nagustuhan niyo po ba ang pagkain?" Sumagot si Madam Elena. "Opo, napakasarap. Salamat po." Nagsuggest pa siya ng iba pang menu. Adobo at sinigang. "Sa susunod, try niyo rin." Habang palabas ng tindahan, nagbulungan ang mga kaibigan ko. Masarap ang pagkain, mura pa, maganda ang serbisyo. Perfect. Oo, at ang galing. Bukas pa rin sila sa alas 6 ng umaga. Habang tumatango ako, naisip ko, ang laking agwat ng Russia at Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya o GDP, kundi sa convenience ng pang-araw-araw na buhay at quality of life. Habang pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok, isa pang sorpresa ang bumungad. Kahit umaga pa, kasing linis ito ng isang department store at punong-puno ng mga produkto. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagay na pwede mong gawin doon na hindi mo gagawin sa Russia. Hindi lang bilihan, kundi sentro na rin ng serbisyo, courier service, bayad ng utility bill, banking services, at maging ticket reservation. Ang mga convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, pero ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Pumili ang mga kaibigan ko ng snacks na gusto nila, lalo na ang mga seasonal sweets at drinks. Sa cashier, muli akong namangha. Napakabilis ng transaction. Pag-scan ng barcode, lumabas agad ang presyo. Itap ang card, tapos na agad. Ang cashier ay friendly at hindi man lang nagpakita ng pagkadismaya kahit dayuhan kami. Nag-English pa sila para batiin kami. "Welcome po sa Pilipinas. Mag-enjoy po kayo." Paglabas ng convenience store, sabi ng isang kaibigan, ang Pilipinas, parang 24-hour convenience country. Kahit anong kailangan mo, pwede mong ayusin agad. Totoo, habang pabalik sa hotel,
Nagulat ako sa kalinisan ng kalsada. Walang ni isang basura. May mga naglilinis na nagwawalis sa kalsada. Mga maintenance staff na nakasuot ng orange vest, may walis at tongs, naglilinis. Ang buong siyudad ay gumagalaw na parang isang perpektong organism. Ang Moscow ay malinis lang sa mga tourist spot, ngunit marumi ang mga eskinita. Ngunit ang Maynila, hindi. Kahit ang paligid ng hotel ay malinis. Nang makarating kami sa lobby, gising na rin ang ibang estudyante. Nakita nila kaming galing sa labas at nagtanong kung saan kami nagpunta. Nag-almusal kami. May 20-hour place doon. Nagsimulang mainggit ang mga kaibigan ko at sinabing isama namin sila sa susunod. Alas 9 ng umaga, sinimulan na namin ang official tour sa Pilipinas kasama ang lahat ng estudyante. Ang una naming pupuntahan ay ang Rizal Park at ang paligid nito. Lugar daw ito kung saan makikita ang daily life ng mga Pilipino base sa rekomendasyon ng hotel staff. Nag-subway LRT, MRT kami. Pagpasok pa lang sa station, muli kaming nagulat. Napakalinis ng loob ng station. Ang sahig ay kinis na kinis at ang dingding ay walang graffiti. Iba ito sa madilim at lumang subway ng Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa. Kahit malalim, perpekto ang pasilidad. Maganda ang ventilation system, kaya hindi mo masyadong mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Nang makarating kami sa platform, maayos na nakapila ang mga tao. Nakasunod sila sa sign sa sahig. Nakapila sila. Bulong ng kaibigan ko. Sa subway ng Moscow, nagsisiksikan ang mga tao at nagtutulakan. Namangha ulit ako nang makita ko ang electronic board. Eksaktong ipinapakita kung ilang minuto at segundo ang darating na train. 3 minuto, 20 segundo ang dating. Sabi ng isa kong kaibigan, tumingin sa cellphone niya para i-check. Totoo. Eksaktong dumating ang train sa oras na iyon, walang ni isang segundo ang error. Nang dumating ang subway, mas nakakagulat ang gawin ng mga tao. Pagbukas ng pinto, una, tumabi ang lahat para makalabas ang mga pasahero. Nang makalabas na ang lahat, maayos silang sumakay. Walang tulakan, walang away. Ang loob ng subway ay malinis din. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Ang handrails ay sobrang kinis. Maayos ang aircon, kaya malamig, hindi maingay, at madaling makipag-usap. Ngunit, ang pinaka-nakakagulat ay iba. Sumigaw ang isa kong kaibigan habang nakatingin sa cellphone niya. Hoy, may internet din sa subway. Here. Ingram. Kinuha namin ang aming cellphone. Totoo, mabilis na internet kahit nasa loob ng subway. Ang video ay seamless na nagpe-play. Hindi ito maisip sa subway ng Russia. Agad na nagsimulang magpadala ng real-time photo sa kanilang pamilya at mga kaibigan sa Russia ang aking mga kaibigan. Nag-text din ako kay nanay. Nanay, hindi nawawala ang internet kahit nasa subway. Ang discipline na ito, shocking. Nakarating kami sa aming station at lumabas sa lupa. Lahat kami ay napasigaw nang makita namin ang view ng parke. Wow, ang lawak ng parke at ang mga gusali sa malayo. Iba ang ambiyanse kaysa sa Moscow, mas organized, malinis at masigla. Pagpasok namin sa parke, isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Napakaraming mamamayan ang nag-iihersisyo, mga jogger, mga nagbibisikleta, mga nagta-tai chi o zumba. Kahit weekday morning na, napakaraming tao ang may time para mag-ehersisyo. Ang pinaka-nakakagulat na nakita ko ay ang mga public fitness equipment sa parke. Pull-up bars, abdominal benches, stretching equipment. Iba't ibang equipment ang nakalagay at ginagamit ng maraming mamamayan. Marami sa kanila ay seniors. Isang lolo ang nag-pull up sa bar. Nagulat kami nang makita namin siyang sunod-sunod na gumawa ng 7. Nang basahin namin ang signage, nakasulat na free to use ang lahat ng equipment. Free? Pwedeng gamitin ng sinuman free? Sigaw ng mga kaibigan ko. Sa gulat. Sa Russia, kailangan mong magbayad para mag-gym. Halos wala o luma at delikado ang mga public equipment kung mayroon man. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang gobyerno ay naglalagay ng mga public equipment para sa kalusugan ng mga mamamayan at libre pa. Isang lola ang nag-i-stretch sa equipment. May maliwanag siyang ngiti. Naglakas loob akong lumapit at nagtanong, "Excuse me, daily po ba kayo rito?" Mukhang hindi siya masyadong magaling sa Ingles, pero sumagot siya gamit ang gesture. Araw-araw daw siyang pumupunta para sa kalusugan niya. At ngumiti siya at nag-thumbs up. Nang makita ko ang maliwanag ng ngiti ng lola, naliwanagan ako.
Bakit ang sigla at kalusugan ng mga seniors sa Pilipinas? Dahil ang bansa ay nagbibigay ng infrastructure para sa mga seniors. Free equipment, malinis na parke, ligtas na kapaligiran. Naalala ko ang lola ko. Namatay siya noong nakaraang taon. Mag-isa lang siya sa isang maliit na apartment sa Moscow at bumagsak ang kalusugan niya matapos siyang madulas noong taglamig. Masyadong mahal ang hospital bill kaya hindi siya nakatanggap ng maayos na treatment. Gusto niyang lumabas at mag-ehersisyo. Pero ang mga parke sa Russia ay delikado at walang tao kapag taglamig. Sana nabuhay na lang si Lola sa ganitong bansa. Naluha ako. Nagtrabaho siya ng buong buhay niya pero nag-iisa at nagdusa sa kanyang pagtanda. Ngunit ang mga lola sa Pilipinas ay iba. Nag-ehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at malusog ang kanilang pagtanda. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Hindi lang bansa na maunlad ang ekonomiya, kundi bansa na nagmamalasakit sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Iyon ang tunay na maunlad na bansa. Umupo kami sa bench sa parke para magpahinga. Nang lumingalinga ako, ang daming pamilya. Mga daddy na nagbibisikleta kasama ang mga anak, mga mommy na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang mas nakakagulat ay ang mga naglalakad ng aso. Lahat sila ay may tali at may dala silang poop bag. Nakita ko pa ang isang lalaki na maingat na nililinis ang dumi ng aso niya. Pinulot niya ng tissue at inilagay sa bag bago umalis. Sa Moscow, madalas na iniiwan lang ang dumi ng aso, ngunit iba ang Pilipinas. Lahat sila ay may sense of responsibility at pinananatiling malinis. Hapon na at umalis kami sa parke. Sinabi ni Madam Elena ang susunod naming destinasyon. Pupunta tayo sa isang sikat na bookstore sa downtown. May isang espesyal na lugar doon. Bookstore? Medyo nalungkot ang mga kaibigan ko. Umaasa siguro silang mag-shopping. Ngumiti si Madam Elena at sinabing, "Maaari din kayong mag-shopping, pero may gusto akong ipakita sa inyo." I was sad. Pumunta kami sa isang sikat na bookstore, cafe gaya ng Fully Booked o isang modernong library cafe sa BGC, Makati. Pagpasok pa lang namin sa gusali, lumaki ang mata ng mga estudyante. Hindi lang ito isang simpleng bookstore. Mataas na ceiling, malambot na ilaw, at ang mga bookshelf ay parang art piece para itong art museum. Bookstore ito? Tanong ng isa kong kaibigan. Pero ang gusto ni Madam Elena na ipakita sa amin ay hindi lang ang ganda ng architecture. "Halina, tingnan niyo ang paligid," sabi niya. Lumingalinga ako at naliwanagan ako. Weekday afternoon, 2:00 ng hapon. Pero ang daming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nagbabasa. Ang mas nakakagulat ay ang mga office worker na nakasuot ng suit. Isang lalaki ang nagbabasa ng libro tungkol sa ekonomiya at masigasig na nagte-take notes. Isang babae ang nag-aaral ng Ingles at nagme-memorize ng mga salita. "Hindi po ba sila nagtatrabaho?" Tanong ng isa kong kaibigan sa mahinang boses. Ipinaliwanag ni Madam Elena. "Siguro ginagamit nila ang lunch break nila. Maraming Pilipino ang naga-self-improvement kahit sa lunch break." Nagulat ako. Ang mga office worker sa Moscow ay madalas na nagkakape lang o nagyoyosi sa lunch break. Ngunit ang mga office worker sa Pilipinas ay nagbabasa ng libro sa bookstore. Parang seryoso talaga sila sa pag-aaral, bulong ko. Tumango ang guro. "Oo, hindi tumitigil sa pag-aaral ang mga Pilipino sa buong buhay nila. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Mas inobserbahan ko ang paligid. Hindi lang mga young professional, kundi pati na rin ang mga seniors. Isang lolo ang nagbabasa ng libro tungkol sa history at isang lola ang nagbabasa ng recipe book. Ang mga college student ay nagtatrabaho sa laptop nila o nag-aaral ng programming. Lahat ng age group ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi common. Kapag nagtapos ka ng college, tapos na ang pag-aaral. Kapag nagtrabaho ka, hindi ka na mag-aaral. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang lahat ng age group ay patuloy na nag-aaral, nagsisikap na lumaki at umunlad. Ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Naglakad ako patungo sa Tagalog Learning Section. Iba't ibang libro ang nakapila, mula beginner hanggang advanced. Kumuha ako ng isa at binuksan. Ang baybayin at Filipino script ay sobrang ganda. Balang araw, gusto kong maging fluent sa wikang ito. Isang matibay na goal ang nabuo sa puso ko. Gusto kong mag-aral ng Tagalog, mag-aral sa Pilipinas,
magtrabaho, at manirahan dito. Gusto kong maging parte ng bansang ito. Ang aking mga kaibigan ay tinitingnan din ang mga librong interesado sila. Isang kaibigan ang tumitingin sa history book ng Pilipinas. Ang isa naman ay tumitingin sa culture book. Ang isa ay tumitingin sa Filipino cuisine. Lahat kami ay gustong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Nanatili kami sa bookstore ng mga isang oras. Tahimik kaming nagbasa. Kakaiba ang peace na naramdaman ko. Isang feeling na hindi ko naramdaman sa Russia. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Madam Elena, "Kumusta, mga bata?" Sumagot ang isa kong kaibigan, "Madam, alam ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas dahil may culture sila ng patuloy na pag-aaral." Sabi naman ng isa pa, "Tama po, ang passion nila sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa." Tumango ako. Ngumiti ang guro. Tama. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang may maraming resources, pero nag-invest sila sa tao. Nag-invest sila sa edukasyon at gumawa ng culture ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito. Ang salita na iyon ay tumimo sa dibdib ko. Mayaman sa resources ang Russia, pero mahirap ang buhay ng mga mamamayan. Kulang ang investment sa edukasyon at walang culture ng lifelong learning. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Isang bansa na nagpapalaki ng tao. Ang enerhiya ng kabataan. Sunod, pumunta kami sa Bonifacio Global City BGC, High Street, ang youth hub ng Maynila. Gusto ni Madam Elena na ipakita sa amin ang culture ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang namin ng station, sinalubong kami ng masiglang vibe. Mga kabataan na may unique fashion, tawanan at music. Iba ang energy kaysa sa Moscow. Ang una naming nakita sa kalsada ay isang street performance. May isang grupo na sumasayaw sa tabi ng kalsada. 5 kabataan na nagpapakita ng perpektong choreography. Tumigil kami at nanood. Ang galing nila sumayaw at ang passion na naramdaman namin. Nang matapos ang performance, masiglang pumalakpak ang mga manonood. Pumalakpak din kami. May ilang taong naglagay ng pera sa hat na inihanda nila. Sabi ng isa kong kaibigan, ang taas ng level ng street performance. Naglakad pa kami at may nakita kaming isa pang team. Band naman sila na tumutugtog ng rock music. Ang galing din nila. Sumabay kami sa rhythm. Napagtanto namin na ang music ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang lugar kung saan may flea market. Nagbebenta ang mga young artist ng mga handmade item, mga accessories, handicrafts at damit. Sa isang booth, kami ay tumigil. Mga earrings na may modern design at Filipino pattern. Ang nagbebenta ay isang babae. Nag-English siya at nag-explain. Ako po mismo ang gumawa nito. Combination po ng Filipino tradition at modern. Napakaganda talaga. Bumili ang isa kong kaibigan. Ang ganda nito para souvenir. Sa iba namang booth, nagbebenta ng calligraphy. Magagandang baybayin script na nakasulat sa itim na ink. Mga salita tulad ng pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Lahat kami ay namangha sa ganda ng script. Nagtanong ako sa artist. Pwedeng isulat ang pangalan ko sa baybayin? Ngumiti ang artist at sinabing, "Siyempre po. Ano po ang pangalan nyo?" "Sofia." Kinuha ng artist ang brush at isinulat ang Sofia sa Filipino script at nagdagdag ng Filipino word na karunungan, wisdom sa tabi. Napakaganda ng pangalan ko na nakasulat sa baybayin. Iningatan ko ang art piece na iyon. Balang araw, kapag naging fluent na ako sa Tagalog, titingnan ko iyon at maaalala ang araw na ito. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Unique ang interior nito. Sa loob, napakaraming kabataan ang nagtatrabaho sa laptop nila. May nagde-design, may nagsusulat. Ang cafe ay hindi lang lugar para magpahinga, kundi lugar para mag-create at mag-aral. Naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan. Ang espasyo, ang culture, ang sistema lahat ay ginawa para mapalaki ang dream ng mga kabataan. Nang papalapit na ang gabi, mas naging masigla ang kalsada. Umilaw ang mga neon sign at lumakas ang music. Sobrang nagustuhan ko ang energy na ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa sarili ko, babalik ako sa Pilipinas. Magiging exchange student ako at palalakihin ko ang aking pangarap sa masiglang lungsod na ito. Ang pasya at ang sulat. Dumating ang huling araw. Kailangan na naming pumunta sa airport mamayang hapon.
Ang huli kong araw sa Pilipinas. Sumikip ang dibdib ko. Ang bilis lumipas ng oras. Napakarami pang gusto kong makita at maranasan. Matapos mag-almusal, sinabi ni Madam Elena, pupunta tayo sa Makati Commercial Center para sa huling shopping. Bumili kayo ng souvenirs para iuwi. Makati, ang sentro ng shopping sa Pilipinas. Malapit lang ito sa hotel, kaya naglakad kami. Gusto kong maglakad sa kalsada ng Maynila sa huling pagkakataon. Naglakad kami kasama ang aking mga kaibigan, dahan-dahan habang tinitingnan ang paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa pagitan ng mga gusali, mga taong papasok sa trabaho, mga negosyante na nagbubukas ng tindahan, mga naglilinis. Isang normal na tanawin ng umaga sa Maynila, pero espesyal ito para sa akin. Nang makarating kami sa Makati, napakaraming tao na. Mga department store, boutiques at souvenir shops. Mga taong galing sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Makati. Una kaming pumunta sa cosmetic store. Ang Filipino cosmetics ay sikat sa quality. Pagpasok pa lang namin, nakangiti na kaming sinalubong ng mga sales lady. Nagsimulang mag-test ng mga produkto ang mga kaibigan ko. Magiliw silang nagrekomenda ng mga produkto na babagay sa bawat isa. Isang sales lady ang lumapit sa akin at sinabing, mukhang medyo dry po ang balat nyo. Subukan nyo po itong moisturizing line. At nilagyan niya ang likod ng kamay ko habang nag-explain. Perpekto po ito para sa climate, na katulad ng sa inyo, na malamig at dry. Nagulat ako. Inisip niya pa ang climate ng bansa namin. Napaka-touching ng ganitong care. Marami akong binili. Tanghalian na at pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng mga kaibigan ko na kumain ng Filipino rice bowl o silog. Pagpasok namin, may pictures at English explanation ang menu, kaya madali kaming nag-order. Nang dumating ang tapsilog, namangha kaming lahat. Ang pagkain na nakalagay sa plato, ang tapa, ang itlog at ang sinangag ay mukhang masarap. Pagkagat namin, napakasarap. Kumalat sa bibig namin ang fresh taste at ang healthy na lasa. Matapos kumain, bumisita kami sa isang simbahan malapit doon. Isang tahimik at solemn na lugar. Pumasok kami at lumingalinga. Gusto ko ang peaceful ambience. Umupo kami sa bench sa lilim para magpahinga. Tinawag kami ni Madam Elena. Mga bata, kumusta ang trip niyo sa loob ng ilang araw? Nag-isa-isang sumagot ang mga kaibigan ko. Ang ganda po talaga. Hindi ko alam na napakaganda ng Pilipinas. Ligtas, malinis, at mababait ang mga tao. Perfect po lahat. Dumating ang turn ko. Huminga ako ng malalim at sinabing, Madam, wala akong alam sa Pilipinas. Gusto ko lang ang P-pop, pero wala akong alam tungkol sa bansa. Pero ngayon, iba na. Ang Pilipinas na ang pinakapaborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto ko pong bumalik. Gusto kong manatili ng mas matagal. Hindi, gusto ko na pong manirahan dito. Tumango ang iba kong kaibigan. Mukhang pare-pareho kami ng nararamdaman. Ngumiti ang guro ng may init. Mabuti, masaya ako dahil nagkaroon kayo ng magandang karanasan. Ang Pilipinas ay isang bansa na maraming dapat matutunan. 3:00 na ng hapon. Kailangan na naming bumalik sa hotel para mag-impake. Ang bus papuntang airport ay aalis ng 4:00. Bumalik kaming lahat sa aming kuwarto at nagsimulang mag-ayos ng gamit. Umupo ako sa kama at tiningnan ang paper bags. Mga cosmetics, souvenirs, damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat isa ay may mahalagang alaala. Ngunit mabigat ang puso ko. Kailangan ko na bang umalis? Kailangan ko na bang umuwi matapos ang maikling oras na ito? Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang langit ng Maynila. Asul na langit, matataas na gusali, masiglang kalsada. Gusto kong manatili rito. Ang kaisipan na iyon ay bumalot sa isip ko. Bigla akong nagdesisyon. May isa pa akong gustong puntahan, ang bookstore sa malapit. Gusto kong bumili pa ng Tagalog learning materials. At kailangan ko ng oras. Oras para ayusin ang aking mga saloobin. Kinuha ko ang notebook at pen sa bag ko. Nagsimula akong sumulat ng sulat para kay Madam Elena. Madam, ang trip na ito ay nagpabago sa buhay ko. Sa simula, akala ko, simpleng field trip lang ito. Pero ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong tirhan. Ligtas na kalsada sa gabi. Mababait na tao. Culture ng patuloy na pag-aaral. Lipunan na nagbibigay galang sa kabataan. Lahat ng ito ay nasa Pilipinas. Habang tinitingnan ko ang Russia na nasa gitna ng kaguluhan, naisip ko, kung ang bansa namin ay umunlad ng may kapayapaan,
magiging masaya rin ang mga mamamayan tulad ng mga Pilipino. Madam, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan dito. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pupunta lang ako sa bookstore para bumili pa ng Tagalog materials. Gusto ko talagang mag-aral. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Lubos na nagmamahal, Sofia. Inilagay ko ang sulat sa envelope at inilagay sa ibabaw ng mesa at tahimik akong lumabas ng kwarto. Sa bookstore, pumili ako ng ilang libro. Gusto kong mag-aral ng seryoso. Gusto kong maging fluent sa Tagalog. Pagkatapos magbayad, lumabas ako ng bookstore. Naglakad ako sa kalsada dala ang mabigat na bag. Tumigil ako sa harap ng isang cafe. Nakita ko ang mga tao sa likod ng bintana na nagkakape at nagkukuwentuhan. Isang payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ako. Gusto kong mamuhay ng ganito. Walang kaguluhan, walang takot, kundi simple at may pangarap. Nakatayo ako roon ng matagal. Nang tiningnan ko ang cellphone ko, 3:30 p.m. na. Kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako papunta sa hotel. Ngunit mabigat ang bawat hakbang ko. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang kaguluhan. Dali-daling nakikipag-usap si Madam Elena sa front desk staff. Nagtipon din ang mga kaibigan ko sa lobby. Lahat sila ay nag-aalala. Sofia, nakita ako ni Madam Elena at dali-daling tumakbo palapit sa akin. Saan ka nagpunta? Nag-alala kaming lahat. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala at relief. Sorry po, Madam. Gusto ko lang pong pumunta sa bookstore. Gusto ko pa pong bumili ng Tagalog materials. Pinakita ko ang mga librong binili ko sa bag. Lumambot ang mukha ng guro. Kahit ganoon pa man, dapat nagpaalam ka. Alam mo ba kung gaano kami nagulat nang mawala ka? Sorry po talaga. Lumapit ang mga kaibigan ko. Sofia, nag-alala kami. Akala namin, tumakas ka na dahil in love ka sa isang Pilipino. Sorry na, gusto ko lang talagang makita pa ang lungsod na ito. Inilagay ni Madam Elena ang kamay niya sa balikat ko. Naiintindihan ko, pero kailangan na nating umalis. Aalis na ang bus. Ephraim. Opo, Madam. Inabot ko sa kanya ang envelope na kinuha ko sa kwarto ko. Ito po. Isinulat ko para sa inyo. Basahin niyo po mamaya. Tumango ang guro at tinanggap ang sulat. Nag-impake kami at sumakay sa bus. Sa labas ng bintana, nakita ko ang hotel, ang kalsada ng Makati, ang Maynila. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang lahat. Paalam Maynila. Nagpaalam ako sa puso ko. Babalik ako. Sa susunod mas matagal. Nakarating kami sa Naiya. Ang lugar kung saan ako unang tumapak ilang araw lang ang nakalipas. Ngunit ang puso ko ay ganap nang nagbago. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang lupa ng Pilipinas. Umiyak ako. Ayoko na talagang umalis. Ngunit kasabay nito, nangako ako. Babalik ako. Sa susunod, hindi na bilang field trip student, kundi bilang exchange student. Ang pagsasalin at ang kinabukasan. Kinaumagahan, lumapag kami sa Moscow Airport. Ang kulay abo na langit ng Russia ang sumalubong sa amin. Sobrang layo nito sa asul na langit ng Pilipinas. Paglabas namin ng airport, naroon na ang aming mga magulang. Nakita ako ni nanay at tumakbo palapit. Sofia, welcome. Opo, nanay. Niyakap ko siya. Ngunit kakaiba ang feeling, parang hindi na pamilyar ang Moscow. Ilang araw lang ang nakalipas, bahay ko pa ito. Ngayon, parang may awkwardness. Nagsimulang ikuwento ng mga kaibigan ko sa kanilang mga magulang ang tungkol sa Pilipinas. Nanay, ang galing talaga ng Pilipinas. Tatay, pwedeng maglakad ng mag-isa ang babae sa gabi doon. May 24-hour convenience store at ang linis ng subway. Nagulat ang mga magulang. Tiningnan din ako ni nanay ng matagal. Sofia, nagustuhan mo ba talaga ang Pilipinas? Opo, nanay. Sobrang ganda. Mas maganda pa sa inakala ko. Sumakay kami sa kotse pa uwi. Tiningnan ko ang labas ng bintana, ang mga kalsada ng Moscow, mga lumang gusali, maruming kalsada, mga taong hindi nakangiti. Bakit ang dilim? Bakit ang dumi? Bakit walang emosyon ang mga tao? Ikukumpara ko na. Nang makarating kami sa bahay, inayos ko ang gamit ko. Inilabas ko isa-isa ang mga bagay na binili ko sa Pilipinas, mga cosmetics, souvenirs, Tagalog books. Pumasok si nanay sa kwarto ko. Sofia, ano lahat ito?
Presents po para sa inyo, Nanay. Filipino Cosmetics. Umupo ako sa kama at tiningnan siya. Nanay, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Tumigil ang kamay ni Nanay. Ano? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas? Opo. Gusto kong mag-college doon. Umupo si Nanay sa tabi ko. Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansa na binibisita sa bansa na tinitirhan. Alam ko, pero Nanay, seryoso ako. Gusto kong itayo ang future ko sa Pilipinas. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na tatay at nanay at sinabi ang nararamdaman ko, ang mga nakita ko sa Pilipinas. Ang naramdaman ko, ang naliwanagan ko, ligtas na lipunan. Advanced system, culture ng pag-aaral, vibe na nagbibigay galang sa kabataan. Seryosong nakikinig si tatay. Sofia, alam kong maganda ang Pilipinas, pero ikaw ay Ruso. Ito ang bansa mo. Alam ko po, tatay, pero nang makita ko ang Pilipinas, nalaman ko, hindi war kundi peace, hindi oppression kundi freedom ang nagpapasaya sa mamamayan. Nag-isip si tatay ng matagal. Okay, mag-aral ka muna ng Tagalog at pagkatapos ng isang taon, mag-usap tayo ulit. Kapag hindi pa nagbago ang isip mo, tutulungan kita. Naluha ako. Talaga po, tatay? Oh, mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Araw-araw, 2 oras akong nagsusulat ng baybayin at nagme-memorize ng mga salita. At may malaking nangyari sa aming paaralan. 1 linggo matapos ang trip, nagsimulang mag-post ng mga litrato at video sa social media ang aking mga kaibigan. Gumawa din ako ng isang video, mga tanawin ng mga babaeng kumakain ng mag-isa sa 2 AM restaurant, mga seniors na nag-ehersisyo sa parke, internet na gumagana kahit sa subway, malinis na kalsada. Ang title ng video ko, Ang Bansa, na nagpabago sa buhay ko sa loob ng 48 oras. Ang reaction ay explosive. 50,000 views sa unang araw, 300,000 sa isang linggo, libu-libong comments. Hindi ko alam na ganoon pala kaunlad ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi tayo maging ganito sa Russia? Ang buong Russia ay nagpakita ng malaking interes sa Pilipinas. Maging sa Parent-Teacher Association ng aming paaralan, ang Pilipinas ang naging usapan. Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ang galing daw ng Filipino education system. Hiningi ng paaralan si Madam Elena para sa isang special lecture. 1 buwan pagkatapos, ginanap ang lecture sa auditorium. Ikinuwento ni Madam Elena ang experience niya sa Pilipinas nang walang exaggeration. Ang efficiency ng sistema, ang consciousness level ng mga mamamayan, ang hospitality sa mga dayuhan, ang culture ng edukasyon, ang ligtas na lipunan. Ang isang trip ay nagpabago sa buhay ng mga bata. Matapos ang lecture, maraming estudyante ang lumapit sa guro. Isa ako sa kanila. Madam, nagsimula na po akong mag-aral ng Tagalog. Ngumiti ang guro. Good, Sofia. Binasa ko ang sulat mo. Napakaka-touch. Ilang araw pagkatapos, may mas nakakagulat na balita. May isang memorandum na dumating sa paaralan. Galing sa Ministry of Education ng Russia. Inanunsyo ni Madam Elena sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, may nakakagulat tayong balita. Ang field trip natin sa Pilipinas ay napansin ng Ministry of Education ng Russia. Sinuri ng ministry ang video at report natin tungkol sa trip. At nagdesisyon na opisyal na i-benchmark ang education system at city infrastructure ng Pilipinas. Nagpalakpakan ng mga estudyante. Ang isang field trip ay nagsimulang magpabago ng national policy. Hindi namin inakala na ang 48 oras namin ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang paaralan. Nagkaroon ng Filipino Culture Week, nagtry kami ng Filipino food, nanood ng Filipino films, at nagtayo ng Tagalog Language Club. Siyempre, ako ang napili bilang president. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang araw, tinawag ako ng aking mga magulang. Naglagay si tatay ng ilang dokumento sa harap ko. Sofia, tingnan mo ito. Mega brochures NG Mega Universidad. Sa Pilipinas, Universidad NG Pilipinas, Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas. Nag-check ako. Pwede kang mag-apply sa foreign student slot. Kailangan mo lang pumasa sa Filipino Language Proficiency Test. Nanginginig ang kamay ko. Tatay, nag-promise ka, di ba?
Natutulungan mo ako kung hindi magbabago ang isip ko pagkatapos ng 1 taon. Sofia, araw-araw kang nag-aral ng Tagalog. Hindi ka man lang nagpahinga. Nakita ko iyon. Umiyak ako. Salamat tatay. Hinawakan din ni nanay ang kamay ko. Sofia, pinanood ko rin ang video mo tungkol doon sa mga lola na nag-ihersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni nanay. Sana, kung doon nagtira si lola, mas matagal at mas malusog sana ang buhay niya. Ay my friend, Donzo Daystoff, Ruv and friend. Naliwanagan din si nanay na ang Pilipinas ay hindi lang isang maunlad na bansa, kundi isang bansa na nagmamalasakit sa tao. Nanay, magsisikap ako sa Pilipinas at balang araw, iimbitahin ko kayo ni tatay sa Pilipinas. Ilang buwan pa ang lumipas. Nagtalumpati ako sa isang event sa Philippine Embassy sa Russia. Ako po si Sofia. Ilang buwan lang po ang nakalipas, gumugol ako ng 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay ganap na nagpabago sa buhay ko. Nakikinig ng maigi ang mga audience. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, ang culture ng care, at ang mga mamamayan na patuloy na nag-aaral. At nalaman ko, ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Nagpalakpakan ang mga tao. Kasalukuyan, nasa mahirap na sitwasyon ng Russia. Pero nakakita ako ng pag-asa sa Pilipinas. Ang pag-asa na kung umunlad tayo ng may kapayapaan, makakagawa rin tayo ng bansang masaya ang mga mamamayan. Afisay, lumapit sa akin ang embahador ng Pilipinas. Sofia, very touching ang speech mo. Salamat at mahal mo ang Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Kinagabihan, pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang langit ng Moscow sa gabi. Ngunit, ang puso ko ay nasa Maynila na. Ilang buwan na lang, sasakay na ako sa eroplano patungo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na field trip, kundi bilang isang exchange student para itayo ang aking kinabukasan. Ano ang masasabi nyo? Ang kwento ng 48 oras na naranasan ng mga dalaga mula sa Russia sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang makikinang na tourist spots. Ligtas na kalsada sa gabi, mababait na mamamayan, culture ng patuloy na pag-aaral, lipunan na nagbibigay galang sa kabataan. Ang mga bagay na ito ay ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga bagay na normal sa atin ay parang isang panaginip sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi economic size o military power, kundi ang consciousness at care ng mga mamamayan at ang payapang pang-araw-araw na buhay. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit mahal ng mundo ang Pilipinas. Kung gusto niyo po akong suportahan, mag-subscribe at mag-like. Magkita-kita tayo sa susunod na nakaka-touch na kwento mula sa ibang bansa sa Special Pilipinas. Maraming salamat.